Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mga Awit, Kapitulo 8. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglalagay ng iyong katwiran sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan. Dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang mga maghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinapatungan mo siya ng kalwalatian at karangalan. Iyong pinapagtaglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, ang mga hayop sa parang. Ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Mga Awit, Kapitulo 9. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, o ikaw na kataas-taasan. Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Sapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap. Ikaw ay nauupo sa luklukan na humahatol na may katwiran. Iyong sinaway ang mga bansa, iyong nilipol ang masama, iyong pinawi ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay dumating sa wakas. Sila'y lipol magpakailanman, at ang mga syudad na iyong dinaig, ang tanging alaala sa kanila ay napawi. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan, at hahatulan niya sa katuwiran ng sanlibutan. Siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan, at silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Sapagkat siyang nagsiyasat ng dugo ay umaalala sa kanila. Hindi niya kinalilimutan ang daing ng dukha. Maawa ka sa akin, O Panginoon. Masdan mo ang kadalamhatian na aking tinitiis sa kanila na mga tatanim sa akin. Ikaw na nagtataas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan, upang aking maipakilala ang iyong buong kapurihan. Sa mga pintuang bayan na anak na babae ng Sion, ako'y magagalak sa iyong pagliligtas. Ang mga bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa. Sa silo na kanilang ikinubli ay kanilang sariling paa ang nahuli. Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kanyang sariling mga kamay. Ang masama ay mauuwi sa Siol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Bumangon ka, O Panginoon, huwag manaig ang tao. Mahatulan ang mga bansa sa iyong paningin. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon. Ipakilala mo sa mga bansa na sila'y mga tao lamang. Mga Awit, Kapitulo 10. Bakit ka tumatayong malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng kabagabagan? Sa kapalaluan ng masama, ang dukha ay nahabol na mainam. Mahuli nawa sila sa mga lalang na kanilang inakala. Sapagkat ang masama ay nagmamalaki sa nais ng kanyang puso, at ang mapag-imbot ay nagtatakwil. Oo, nagwawalang kabuluhan sa Panginoon.
Ang masama, sa kapalaluan ng kanyang mukha ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin, lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Ang kanilang mga lakad ay panatag sa lahat ng panahon. Ang iyong mga kahatulan ay malayong totoo sa kanyang paningin. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, tinutuya niya sila. Sinasabi niya sa kanyang puso, hindi ako makikilos, sa lahat ng salit-saling lahi ay hindi ako malalagay sa karalitaan. Ang kanyang bibig ay puno ng panunungayaw at pagdaraya at pang-aapi. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya'y nauupo sa mga pinakasulok na dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako ay pinapatay niya ang mga walang sala. Ang kanyang mga mata ay natititig laban sa walang nagkakandili. Siya'y bumabakay sa kubli na parang leon sa kanyang lungga. Siya'y nag-aabang upang hulihin ang dukha. Hinuhuli niya ang dukha pagkakanyang dinadala siya sa silo niya. Siya'y naninibasib, siya'y nagpapakiliit, at ang mga walang nagkakandili ay nangangahulog sa kanyang mga malakas. Sinasabi niya sa kanyang puso, ang Diyos ay nakalimot, kanyang ikinukubli ang kanyang mukha, hindi na niya makikita kailanman. Bumangon ka, O Panginoon, O Diyos! Itaas mo ang iyong mga kamay, huwag mong kalimutan ang dukha. Bakit sinusumpa ng masama ang Diyos at nagsasabi sa kanyang puso, hindi mo sisiyasatin ang iyong nakita, sapagkat iyong minamasdan ng pahirap at pagduduhagi upang mapa sa iyong kamay, ang walang nagkakandili ay napakukupkup sa iyo. Ikaw ay naging tagakandili sa ulila. Baliin mo ang bisig ng masama at tungkol sa masamang tao, pag-usigin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala ka ng masumpungan. Ang Panginoon ay hari magpakailan-kailanman. Ang mga bansa ay nalilipol sa kanyang lupain. Panginoon, iyong narinig ang nasa mga maamo. Iyong ihahanda ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pakinig, upang hatulan ang ulila at ang napipighati, upang wag nang makapangilabot ang tao na tagalupa. Mga Awit, Kapitulo 11. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Ano't inyong sinasabi sa aking kaluluwa? Tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok, sapagkat narito, binalantok ng masama ang busog. Kanilang inihahanda ang kanilang palaso sa bagting, upang kanilang mapaghilagpusan sa kadiliman ng matuwid sa puso. Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kanyang luklukan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas. Ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asufre, at nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Mga Awit, Kapitulo 12. Tumulong ka, Panginoon, sapagkat ang banal na tao ay nalilipol, sapagkat nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sila'y nagsasalitan bawat isa sa kabulaanan, sa kanya-kanyang kapwa na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nagsasalita. Ihihiwalay ng Panginoon ang lahat ng mapanuyang labi, ang dila na nagsasalita ng mga dakilang bagay, na nagsasabi, sa pamamagitan ng aming dila ay magsisipanaig kami. Ang aming mga labi ay aming sarili. Sino ang Panginoon sa amin? Dahil sa pagsamsam sa dukha, dahil sa buntong hininga ng mapagkailangan. Titindig nga ako, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang pinagmimithian. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Ang masama ay naggala kung saan-saan,
pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng mga anak ng mga tao.